Tunay na dahilan ng biglaang pagpanaw ni Mercy Sunot, ang lead vocalist ng AGs. Isang malungkot na balita na naman ang dumating sa buong music industry. Ang isa kasi sa mga icons ng Pinoy rock music ay maagang kinuha sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang lead vocalist at songwriter na si Mercy Sunot ng sikat na bandang AGs ay namaalam noong madaling araw ng November 18, 2024 petsa sa Pilipinas dahil sa malupit na sakit na cancer. Maraming fans at mga kaibigan sa industriya ang nalungkot sa balitang ito dahil nawala na naman ng isang magaling na mang-aawit ang music scene. Inihatid ng kanyang banda ang malungkot na balitang ito sa kanilang official social media page na gumulat sa maraming followers nila. Sa edad na 48 at sa maraming beses niyang nagpakita ng katatagan upang labanan ang sakit. Gabi ng November 17, 2024, nang ideklara ng mga doktor sa Stanford Hospital and Clinic sa San Francisco, California, na wala ng buhay si Mercy. 7 buwan din ang inilagi ni Mercy sa Amerika para sa kanyang pagpapagamot. It is with heavy hearts that we share the news of the passing of Mercy, one of the beloved vocalists of AG's band, and the voice behind the hit song Luha. She bravely fought her battle with cancer, but now has found peace and rest. Mercy's voice wasn't just a part of AG's. It was a voice that brought comfort, joy, and strength to so many. She has touched countless lives, inspiring fans and lifting spirits with every song she sang. Her passion, warmth, and unforgettable presence on stage will forever be cherished in our hearts. Let us come together to celebrate the incredible life she lived and the legacy she leaves behind. Mercy, thank you for the music, the love, and the memories. You will be deeply missed. Marami rin ang hindi nakakaalam na matagal nang nakikipaglaban si Mercy sa sakit niyang breast cancer. Hindi rin naman niya ito isinapubliko, pero nagdesisyon siya noong April 2024 na sumailalim sa gamutan sa ibang bansa. Stage 3 breast cancer and lung cancer ang na-diagnose na sakit kay Mercy, pero unti-unting bumubuti ang kanyang kalagayan sa tulong ng chemotherapy. Ngunit ang pagsailalim niya sa lung surgery noong November 12 ang nagpalala sa kanyang kondisyon. Subalit kung hindi niya ito gagawin, mas malaking problema ang malamang ay kaharapin niya sa hinaharap. Ipag-pray niyo ako guys, please. Pag-pray niyo ako na matapos na itong pagsubok na to. Yan ang narinig na mensahe kay Mercy sa hindi akalaing huling TikTok video na pala niya na in-upload noong November 16. Kinunan niya ang video sa ICU ng ospital kung saan siya nagpapagamot at ipinaliwanag kung paano siya nahihirapang huminga pagkatapos ng operasyon. Binanggit din niya na nalaman ng kanyang mga doktor na mayroon siyang tubig at pamamaga sa baga. Idagdag pa ang mga bukol na nakita nila rito. Binigyan siya ng mga ito ng steroids at humingi rin ng panalangin. November 7, 2024 ay napanood din ang kanyang mensahe sa 48th birthday niya na nagdiwang mag-isa dahil malayo siya sa kanyang mga mahal sa buhay. Sinabi niya na mahirap ang mag-isa pero no choice siya dahil kailangan niyang tiisin ang kalungkutan dahil sa pagpapagamot. Tanging ilang mga Pinoy staff ang karamay niya kapag oras na ng gamutan. Ang kaibigan na si Aris Pose din ang naging katuwang niya sa mga malulungkot na araw na kailangan niya ng karamay sa kanyang pinagdadaan ng sakit. Ikinuwento ni Aris na noong maghahating gabi na, nagkakagulo na ang mga staff sa ospital. Doon siya sinabihan ng mga nurse na bumaba ang oxygen level ni Mercy at tumaas ang heartbeat. Kinailangan din niyang mailipat sa ICU. Inflammation sa lungs ni Mercy matapos ang operasyon ang nakitang sanhi ng pagbaba ng oxygen at pagtaas ng kanyang heartbeat. Isama na raw dito ang pakiramdam ni Mercy na hindi makatulog, nerbiyos at stress. Naibalita naman ng ABS-CBN na noong November 8 ay nakita pang umattend sa show ng mga aawit na si Eva Eugenio sa Hayward, California si Mercy. Bagamat hindi siya nakatakdang mag-perform bilang guest artist, naghatid pa rin siya ng ilang kanta pagkatapos ng performance ni Eva.
dahil na rin sa kahilingan ng audience. Nabanggit din na nakatanggap din si Mercy ng ilang regalo mula sa kanyang mga tagahanga. Sinabi rin ng isang kaibigan ni Mercy na gusto ng singer na makauwi sa Pilipinas noong November 16. Ngunit hindi ito nangyari dahil hindi nakuha ni Mercy ang permit to travel back dahil sa kanyang mahinang kondisyon. Ilan sa mga kilalang personalidad sa showbiz ay nakitang nagpahatid ng kanilang pakikiramay sa pamilya ni Mercy. Isa sa mga nasa listahan si Pokwang, na sobra ang pasasalamat sa singer dahil sa mga kantang ibinahagi nito sa masa. My idol, may you rest in peace. Salamat sa mga awitin. Salamat sa iyong tinig. Ang Moonstar 88 singer na si Michelle Baay ay nagpahatid din ng kanyang pakikiramay sa mga naiwan ni Mercy. Ang independent record label na Alpha Music Corporation naman, na kanilang naging katuwang sa paggawa ng mga hit albums, ay dinala rin sa kanilang Instagram ang pagbibigay pugay nila kay Mercy para sa kanyang kontribusyon sa industriya ng musika. We mourn the passing of Mercy Sunot, one of the powerhouse vocalists of the band AGs. She is the voice behind the hit song Luha. Thank you, Mercy, for sharing the gift of your voice with all of us. As the record label and discoverer of AGs, we send our deepest condolences to the Sunot family, her bandmates, and loved ones as she joins our creator. May she rest in the Lord's loving arms. Nabuo noong taong 1995, nakapag-produce ang AGs ng mga hits tulad ng Luha, Halik, Sinta, Basang-basa sa ulan, Sundot, Ang buhay ko at marami pang iba. Ang banda ay unang kilala bilang AG Soundtrippers. Noong ito ay binubuo lamang nila Mercy at Juliet. Pinalitan nila ang pangalan nila ng AGs noong 1998 nang makipag-usap sila sa kanilang manager at Alpha Records. Ang naiwang miyembro ng rock band ay ang mga kapatid ni Mercy na sina Juliet at Ken. Kasama sina Ray Abenoja, Rowena Adriano, Stella Maris Pabico at Vilma Goloviogo. Noong isang taon, December 20, 2023, ay nagsagawa ng Christmas concert ang banda sa The Theater at Soler sa Parañaque para ipagdiwang ang kanilang 25th anniversary. Kasama nila rito bilang guest performers sina Jose Marichan, Felipe at The Manila Strings Machine. Napanood naman ang banda sa special guesting nila sa Eat Bulaga noong November 9, kung saan kasama nilang kumanta ang Singing Queens. Ito rin ay ipinalabas sa pagtatapos ng episode ng Noontime Show noong Lunes, bilang tribute at pag-alala nila kay Mercy. Pero hindi naman magpapahuli ang AGs kapag sumasapit na ang Christmas season. Bukod kasi sa mga Christmas songs ni Jose Marichan, madalas ding patugtugin at kantahin ang kanta ng AGs na Christmas Bonus na inilabas nila noong taong 2000. Ipinagdiwang din ang kanilang legacy sa pamamagitan ng musical na Rock of Ages. Mula po sa amin sa Showbiz Philippines, taos-puso po ang pakikiramay namin sa mga naiwan ni Miss Mercy Sunot.